Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga pong muli sa lahat. Ang tema ng ating ebanghelyo ay vigilance, paghahanda. Vigilance, nakarugtong ng fidelity. Habang ikaw ay naghahanda, ikaw ay nagiging tapat mula umpisa hanggang katapusan. Yun pong unang salita ng Ebanghelyo na maging handa kayo. Sa Ingles na translation ay geared your loin. Maging handa na nangangahulugang ang loin o ang damit ay kailangang itali para hindi ka mahirapan sa anumang paghakbang. Ang talinhaga ng pagiging handa na ibinigay ng Diyos ay pagpapakita na tayong lahat na mayroong pananampalataya ay kailangang consistent from day one hanggang sa katapusan ng buhay. Dito po sa huling parte ng Ebanghelyo, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw. Ano pong ibig sabihin ng hating gabi o madaling araw? Hindi ito ang typical na oras na alam natin. Kung hindi ito ay estado ng buhay, na ang buhay ng tao ay nahahati sa apat. The first, the second, the third, and the fourth watch. Sa Ingles, second and third watch ang ginamit. Ibig sabihin, mula pagkabata hanggang sa young adult, hanggang sa ikaw ay maging old, ay kailangan ng kahandaan. Titingnan ng Diyos kung papaanong maging handa ang bawat isa sa oras ng kaniyang pagdating. Alam natin sa buong maghapon, tayo ay naglalakbay. Sa buong maghapon, ang ating buhay ay nakasalalay kung ano ang idinidikta ng araw na iyon. Magtrabaho, maglinis ng bahay, tumambay, kasama yon. Minsan mas marami pa yung oras sa pagtambay. Gagamitin mo ang araw na iyon o gagamitin mo ang oras na iyon sa isang kapaki-pakinabang at magtuturo sa iyo paano tumatag sa pananampalataya. Ang vigilance o ang pagbabantay o ang pagiging faithful, katapatan ang hinihingi
ni Jesus upang maging tunay na saksi ng kaniyang pag-ibig at awa. Napakahirap maging consistent. Napakahirap maging vigilant because it requires energy and fidelity. It requires totality of yourself. Dahil ang tunay na nagbabantay, ang tunay na naghihintay, ay buo ang kalooban at kaisipan. Walang nahahating atensyon kung hindi titingnan kung papaanong ang kaniyang puso ay bukas sa paghihintay sa pagdating ng Diyos. Huwag po sanang mawala, huwag sanang maabala ng mga mundong sitwasyon ang ating paghihintay sa Diyos. Huwag sanang maalis sa ating kaisipan na tayo ay dapat maging consistent o tuloy-tuloy ang paghihintay sa pagdating ng Diyos. Dahil hindi nga natin alam kung ito ay hating gabi o madaling araw ang kaniyang pagdating. Huwag ninyong hayaang kayo ay magkaroon ng pangako pagkatapos na ang pangakong iyan ay kayo rin ang hindi susunod. Kapag nagbitaw tayo ng salita para sa Diyos, susundin natin ang ating salita dahil ang Diyos ay palaging tumutupad sa kaniyang salita. Huwag nating hahayaang emosyon ang mamamayani sa promesa o promise na gagawin mo. Kapag sinabi mong simula ngayon, ako ay magsisimba na. Kapag nangako ka sa Diyos na ikaw ay makikiugnay sa Kanya sa araw-araw, tutuparin mo dahil ito ang sandigan ng kalinisan ng puso mo. Sinabi mong magsisimba ka na, kinabukasan, umulan, tinamad ka na. Kasi mababasa ang paa mo. Simpleng bagay, pero hindi natin nakikita. Pero ang salita ng tao ay titingnan ng Diyos kung tapat ang puso mo sa salitang binibitawan mo. Pagmahal mo, gagawin mo dahil mahal mo. Hindi dahil komportable ka lang at kapag hindi na komportable sa buhay, bibitaw na sa salitang iyong binitawan. Hindi natin alam kung kailan at anong oras darating ang Diyos. Hayaan nating tayo ay mga aliping handa at girding our loins na palaging nakabantay at palaging naghihintay sa pagdating ng Diyos. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Isasama niya tayo, padudulugin niya tayo sa hapag ng kaniyang biyaya at maglilingkod tayo hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa kaniyang kaharian. Ito ang inihahanda sa atin ng Diyos. Pinatitikim tayo
ng tunay na biyayang makakamtan natin hanggang langit. Sana sa ating pagtsatsaga, inaantok ka man, tinatamad ka man, paglalabanan mo ang lahat ng ito dahil nangako tayo sa Diyos na tutupad sa ating salita. Umpisahan po natin ngayon dahil mararamdaman mo na habang tinutupad mo ang pangako mo sa Diyos, ang biyaya naman niya ang papalit, nag-uumapaw sa ating puso. Pagpalain tayo ng poong may kapal.